Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, May 15, 2024 at hirap na hirap pa rin yung mga big caps na stocks natin. Medyo marami sa kanila is naglaglagan so nag-drop yung index ulit natin. Negative 0.75%. So ayaw lumabas sa MA9 yung ating pinaka main index. So net foreign sell pa rin po kasi yung market natin. Meron tayong negative 84.66 million na net foreign sell sa market. So kanina pala nagkaroon ng rebalancing kaya pala medyo pumitik tong si ASN natin. Lakas ng pitik ni ASN. Ayan, hopefully makatulong sa kanya. Nagbalikan na kasi yung mga investors naman natin sa kanya. So malaki talaga yung epekto ng rebalancing. Si Aboites natanggal. Ang nakita kong pumasok is tanggal din si SB ni EC kaya nag-drop yung price eh. Pumasok yata to si Double Dragon at saka si ASN doon sa mga small cap index naman natin. Ayan. So hindi ko nakita mamaya. Meron tayong repost ng retweet kanina ni Ma'am April Tan with regards sa MSCI rebalancing. So yun po yung pinaka-main na event dito sa market. Pero kung titignan mo yung buong market, mahina pa rin siya. So yung dati na nakita natin 3 billion para kay ano pala yun, OGP. So ngayon, hindi natin matansya kung ilan na yung net foreign buy pero lumalabas pa rin naman siya. Kasi nga bumabagsak pa rin yung kandila natin. Okay, so nonetheless, marami naman sa mga individual stocks yung gumalaw, sa mga big caps yung bagsakan pa rin ng market. So nanguna nga po sa listahan natin itong si ASEN, nag-up siya ng 9.41%. So meron siyang 144.27 million na net foreign buy dito sa market natin. And then kahapon, ewan ko nabanggit ko to kahapon, no? Si Macro Asia, di ba? Maganda kasi yung earnings niya. So medyo sumipa siya ng konti. So nag-up siya ng 3.26%. Meron siyang, wala masyadong foreigners, 53K net foreign sell. Tapos si FCJ, ayan, napagod na yata. So araw-araw kasi trending, tapos ayaw naman gumalaw yung price. So parang SPNEC ba to? Nag-drop siya, negative 1.39%. Pero meron siya net foreign buy na 2.1 million. Double Dragon, so tuloy-tuloy yung ating arangkada. Meron siyang 5.77% na gain dito sa market natin. Tapos meron siyang 5.09 million at foreign sell. Converge, ayan, so nagsasabay na, ASIN saka Converge, di ba? Yung ating mga trending stocks, si dito na lang kulang. So meron siyang 2.38% na galawan for today and then good. Meron siyang 9.68 million net foreign buy dito sa market. Tapos sa GMA7, after mamigay ng dividends, di ba, biglang nalaglag yung price action natin sa kanya pero bumalik siya 5.81% after na mabalita na may mga deals pa na parating kay GMA7 at saka kay ABS-CBN natin. Ayan. So, si ABS hindi ko nakita kung gumalaw yung price action naman niya. Ayan. Okay, so yun po yung ating mga trending stocks for today. Disclaimer ulit sa mga bago po dito sa channel natin. As usual, yung ating review is for um, video education purposes lang po yan. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano mang gusto mong bilhin na stock. Lalo na ngayon. Ang hirap ma-predict kung ano yung gagalaw ng market. Pero ang pinaka-trend ng buong market wala sa big caps. Nandito sa mga trending stocks natin. Okay? So follow mo na lang po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang or join ka dito sa trading group naman natin. Open po yan. So sa mga nakasubscribe, maraming salamat po dun sa mga usual viewers, trending stocks, company reviews, mga sample trades, mga basic indicators. Ayan, yung mga nag-aaral na bago lang na nanonood dito sa channel natin. Fundamentals, yung mga risk management plus yung ating PSC stock market studies man. And then follow mo din po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to para sa mga outdated na later in games natin, mukhang wala na yata ito. So, tingnan natin kung hindi yan muna natin papasilin itong crypto ko to na channel natin. Okay? And then follow mo din po ako dito sa social media, Facebook account. Ayan, para updated ka sa mga posts natin dito sa Facebook page. Ayan, check mo na din po yan. Plus, sa article sa Man Bodega Peak, local market, US, and dito sa crypto. Maganda yung US market. Marangkada yung main indices nila. Sa Philippine markets, wala. Ayan, nag-rebalancing pa yung market natin. Tingnan natin, baka pinaka-catalyst naman, malay mo, yung rebalancing niya, di ba? Inaantay lang nila.
Okay? So, hindi ko pa nakita yung, nandito na pala. Ayan, na-post ko na pala dito sa panagbaba. Yung pinaka-summary ng index. So, tinitignan ko siya kanina. So, tinamaan po si finance, negative 1.22%. And then, si holding firms natin, negative 1.62%. Ang berde lang dito is si industrial index naman natin. So, net foreign sale, very bad pa rin. Matamlay. Yung market natin, minus 84.66 million net foreign sale. Shell PH earmarks 2 billion to 3 billion to enhance the efficiency of its import terminals. Ano ba to? Earnings ba to o gain niya for today? Earnings yata to, 8.46%. Ito yung catalyst siguro natin kay GMA 7. GMA 7 Open Arms, Jimmy Dwabit welcomes future collaborations with ABS-CBN. Di ba? So medyo trending kasi si ABS-CBN natin. At least nakatulong sa price action ni GMA 7. A-REITs, ayan. So may dividends na po kayo. First quarter, net income 1.47 billion. Nag-declare na po siya. Regular cash dividend 0.56 pesos per common shares. Globe first quarter, normalized profits up siya ng 13.7%. Ayan, so ito na yung ang effectivity is May 31, pero gumalaw na yung price eh. So, Aboitiz Equity Ventures, laglag sa large cap. Si ASEN natin is nilagay dito sa small cap naman. Ayan, so nakatulong para kay ASEN. Resulting weakness in Aboitiz, strength in ASEN, opportunity to trade both stocks. Ayan, so mukhang pabor pa rin si Ma'am April kay Aboitiz Equity Ventures natin. Ayan, ito pala yung story natin. No? MSCI announces results of May 2024. So ito yung mga top stories. Hindi mo yung sinabi kong pasok o labas kasi si Aboitiz nandito siya. Jollibee, sustained top line momentum lifts profits first quarter. AC, first quarter profit ahead of estimates. Ito yung mga binili ng foreigners. Dito sila nagbubudega. East-West. Breakout na ito si East-West. Umakyat ba ulit ngayon? PNB, Security Bank, ASEAN, FPH, SPNEC, CNPF, EMI, JTCAP, A-REITs, M-REITs, Robinson, Globetel, at saka si Converge. Ayan. Kulelat si Libiste stocks natin na SPNEC. Foreign funds sold. Ito naman po yung mga binenta. BDO, BPI, Metro Bank, Union Bank, Aboitiz Power, BSEF, Gen, DNL, Jollibee, IMI, AC, Aboitiz, Alic REITs, DD Phil REITs, Cebu, ICT at saka CSTI. Okay? Converge. So its attributable net income expand by 17%. So yan po yung nagtutulak ng price action plus meron tayo pa konti-konti na net foreign buy. SMPH, ayan, catalyst para sa mga SM holders natin. To open SM City Caloocan. Meron pa bang syudad na walang SM kahit sa north, di ba? Punong-puno yung SM doon. Security Bank, 2.6 billion net income first quarter up ng 11%. Si Red Sea, Repower up siya ng 32%. Ayan, hopefully makatulong sa price niya. Tapos ito pinost ko kasi panalo yung mga may US dollar na sahod yung mga kasama natin na OFW, 57 pesos na. So last time 55, 56 nung nalaglag yung stocks and then ngayon is 57. So medyo inversely correlated din to minsan, di ba? Pag mababa yung value ng peso, bumabagsak yung Philippine markets natin. So mga big ups lang naman. Shell PH, first quarter net income zooms to 1.4 billion. Security Bank post 2.6 billion, up 11%. Year on year end, laki 71% quarter on quarter. Ayan, hopefully, yan yung reversal ni Security Bank natin. Wilcon, ano nangyari dito? Negative 0.44% sa earnings. No? Earnings per share, 0.18 versus 0.23. Ali share buyback, ayan, hopefully makatulong sa kanya. Okay, may mga binibili dito. Sa 27 pesos namimili yung executives natin o yung company dito kay Ayala Land. Balay ni Prutas, net income surge by 38%. Citicorp, si Sirik, postpone yung ating IPO, di ba? By June, next month na. Macro Asia turns its focus on expanding its food segment outside Luzon. Ayan, maganda yung setup niya ni Mac. Manila Water grow its net income by 37%. Kaya pala medyo hataw na hataw si Manila
water natin. Citicorp CEO Oliver Tan said IPO was pushed back a bit since June 7 is a more auspicious date. So sa Ping Shui daw, mas maganda yung June 7. Ayan, 6-7. O 7, lucky number, di ba? MegaWorld, led by billionaire Kevin Tan, announced 55 billion capital expenditure. Si Bloom, medyo mababa yung earnings. Rising tension with China threatens Bloomberry. Ayan, siyempre yung mga customer pala niya, mga Chekwa, di ba? Petron, so dividend yield 3.39%, pero tingnan mo yung trend niya. Downtrend, Converge, okay na yan. AC, Mountain mukhang ayaw di bilyonaryo, is planning to dump another 1 billion peso into loss-making fake meat business this year. So ito yung binili niya dati na na business niya. Mukhang lugi si Monday natin dyan. Yan yung nagpababa ng niya, di ba? Mga earnings niya last time. Globe Telecom registers 5.8 billion core NIAT, up by 13%. Si CRIP, 26% increase in revenue. Citicorp, malapit na yung IPO, paparamdam. Emirates to acquire 13 billion in buildings through swap. BLL approves 5 billion preferred shares offer. Tapos yung dalawang kahapon is malakas dito sa US. Kahit ngayon yung futures ng US market natin pag tinignan mo po siya is verde ulit siya. Okay, so patalasas ulit. Yung mga gusto pong matuto sa trading, investing sa Philippine markets, pwede po kayong sumali dito sa Patreon channel. I-check mo na lang po kung ano yung mga nakalagay na requirements. Yung Patreon natin is every month yung cycle naman natin sa kanya. Okay, hopefully makatulong tayo sa mga kasama natin na traders at investors dito sa Philippine markets. Ayan. Punta tayo dito sa Philippine Stock Exchange natin. Ang daming mapula dito. Basa muna tayo ng laglagan. SM, minus 2.37. ICT, minus 1.25. BDO, puro laglag. Minus 1.5. AC, minus 1.43. Ito si Aboites, medyo tinamaan ngayon. Minus 3%. Sino pa sa mga big caps? Si PLDT, malit lang naman. Si MEG, negative 1.68. Yung mga panalo is ASEN. Kinain lahat ni ASEN ng earnings ng blue chips. 9.41%. Jollibee, mukhang gumaganda yung chart niya. Ayan, 1.28%. Si Converge, ito maganda, Converge. 2.38%. Tapos OGP, MAP, sino pa? Wala na, no? Yun lang yung mga big caps natin. Medyo marami yung nalaglag sa mga big caps na stocks po natin. So yung mga winners naman, penny stocks, Sikep. Ano ba nangyari dito? Ay, ito yung dividend stock natin, no? Ayan, medyo bumalik na siya, oh. First quarter after ng good earnings report niya. Ayan, medyo na, binobomba na, oh. 4 million na yung traded volume niya. Ayan. Congrats po. Ang laki niya, no? 26%. Kahit pa paano meron siyang maliit na volume. Si ASEN, so pangalawa, 9.41, pabalik na yung yung price ng ASIN natin. Yan, medyo clear na yung breakout niya. Kailang overbought na. Si Ma, si Lotto, 5%. Bumabawi na si Ma. Lotto, PHR is 4%. IDC, first time ko nakita ulit. Parang gustong i-breakout to . Macro Asia, ayan, medyo maganda yung trend. STI, nabuhay ulit. Converge, babuhay si STI. Ganto-ganto yung setup ni ni Plus sa ni Bell, di ba? Si Bell ba natuloy? Parang hindi. EI 1.81%. Okay? So sa mga losers, sino ba? SPNEC kasi natanggal sa MSCI rebalancing. MSCI rebalancing lang naman. ANI 4%. Plus, ayan, hindi na tuloy yung breakout niya. Minus 3.87, BSC, minus 3. Ito, nagda-drop, minus 3.77. Si Home, wala pa rin si Home, minus 3%. PXP, wala na, kinain na yung gain niya. Minus 2.96. Ionics, minus 2.75. IMI, ano nangyari? Nag-drop din. Minus 2.63. Nagpapahinga. Okay? So yun po yung mga galawan dito sa markets natin. Okay. Maganda kung nakabuelo ka dito kay ASEN at saka kay Double Dragon. Dress, nagsa-sideways lang yung galawan. No? Si GMA, medyo bumawi lang siya ng konti. Okay? So ngayon, yung ating US market, hindi siya nagre-refresh na. Pero okay siya. Ayan, medyo okay siya. S&P futures, 0.02%. Dow futures, 0.017. Nasdaq, negative 0.03%.
Pero kahapon okay sila. European markets mukhang may bounce na ngayon. And Asian markets is mix pa rin tayo. Ano? Mix. Parang mas malaki yung mga drop dito sa bandang China. Japan, okay naman siya, no? 0.08. Ayan, sideways. Siguro sideways yung overall picture ng Asian markets. Okay, okay ngayon, European, okay kahapon US. Yung galawan ngayon sa Asian is medyo mix. Ayan. So dito naman sa bandang crypto, bumawi na siya ng konti, 62K, balik si Bitcoin, 2.9K si Ethereum, and then 5, ito medyo bumagsak si ano, BNB 567. So the rest, mix din. Mix din. May mga nakikita tayo na mapula, pero yung mga chart niya parang bumabawi na. Medyo bumabawi na yung ano, cryptos natin. Okay? So balik tayo dito. Mabilisan yung review natin kasi konti lang naman yung gumalaw na stocks. Unahin natin si ASN, panalo yung ano ha. Ang laki na rin ng recovery na ito, no? Walang pullback. So dire-diretso yung ano. Yung galaw niya is kung dito ka nakasalo, 51, ang laki na, no? 51% up na si ano, si ASN. Ayan, bawin-bawi ka na kung ano. Kung nakatodo, di ba? Kay ASN natin. So breakout sa 4.6, 5 pesos ka agad. Ano ba yung nilagay natin kahapon sa review natin? 5 pesos ba or dito sa 5.4? Okay. Anyway, very good. So medyo lumalaban yung price ni ano ni ASEAN natin. Tapos nakatulong pa yung ano kasi ayan nag-net foreign buy siya 144 million. Medyo ano na siya, medyo overbought na. So tingnan natin kung mag-pullback pa siya. Kasi wala siyang ano wala siyang pullback nag-pause lang. Tapos sa dire-diretso na yung galawan nitong si ASEAN natin. So lagay natin dito sa 5.5 pero medyo prone na sa sa profit taking kasi nga overbought na ng few days, 5 days, 6 days. So medyo yun pala yung pinaka-catalyst na inaantay natin sa kanya. Bukod sa bumawi yung first quarter earnings niya, ayan 20% up siya. So ilalagay pala sa small cap ng MSCI. Yun na po, MSCI rebalancing. Yung pinaka-catalyst naman natin. Tingnan ko isa si Macro Asia pala yun. So 9.41%, 144 million. Medyo sagad ng konti yung price pero on the way siya dito sa 5.5. Kasi ito yung channel niya eh. Nag-breakout na siya eh. Bumalik na siya dito, di ba? Ayun o. So ito, meron siyang conso dito breakdown, pero nag-conso pa rin, breakdown. So nakabalik na siya ng konti dito. Kaya nga tinitignan ko is 5.5. Tapos medyo malakas yung trend niya. MA9 yung pinaka ano natin, pinaka support. Malakas yung ano niya malakas yung bawi ng price action nitong si ASEAN. Panalo yung ano, yung hindi lumabas kay ASEAN, no? Kasi 50% yung ano, yung galaw niya. Okay? So congrats na lang po doon sa mga meron sa kanya. Baka meron pa si ASEAN natin. Next, si Macro Asia. Sinulat ko yata ito kahapon na take note natin nung na-review natin yung ano, earnings niya. Maganda yung earnings niya. Siguro ito yung catalyst niya. Tapos, di ba yung sabi niya, magbe-venture siya ng yung food catering business niya outside ng Luzon. Baka sa ano yun, sa may yung second airport natin, sa may bandang Tarlac, di ba? So baka pupunta din siya doon. So pati earnings, maganda rin siya, 71.94%. And then, tinitignan ko yung chart niya, medyo maganda nga. After ng flag formation niya dito na malaki. So nagtatry na mag-breakout yung price. Maganda lang sa kanya, meron siyang volume. 20 million yung volume niya. 3.26% up, meron siyang 53, wala masyadong foreigners, pero on the way siya para sa ano, breakout dito sa, nag-breakout na ba? Hindi pa, no? Konti pa, yan, no? Meron siyang triangle formation dito, maganda. Pag nag-breakout siya, tingin-tingin tayo dito sa ano, 5.5 ba? Pareha sila ng presyo ni ASEAN natin. Okay, so yun po yung catalyst niya. Tapos, ito nga, Macro Asia is keen on expanding food business. Ayan, bago lang yan, May 15. So, dito po yung details niya. Operating in Sukat, eyeing outside Luzon. Saan kaya banda? Luzon pa rin naman ang Tarlac, di ba? Ayan, so saan banda? Wala ba siyang sinabi? Wala eh. Wala akong makita dito. So anyway, earnings pa lang is panalo na si Macro Asia. Okay? So yun po. Next, FCG. So pagod na si FCG natin. So lumalabas, malakas talaga na resistance, hindi pa umabot dito sa 0.76 kasi yung candle
nag-drop, binawi lang ng konti. No? Meron siya net foreign buy to 2 million, loss siya 1.39%. So, pinaka-bad na pwedeng mangyari, babalik tayo dito sa trading range natin na malaki o baka dito muna mag-retest siya dito sa MA 100.6717 kasi medyo bumabalik ko na yung yung RSI level natin sa kanya. Ayan, medyo mahina. Kulang sa pansin si FCG, Figaro Coffee. Wala kasing catalyst eh. Third quarter pa lang yung earnings niya eh. Wala pa rin yung annual eh para makita sana natin tapos first quarter. Baka inantay lang. Ayan. Pero malakas talaga, malakas yung resistance niya dito. Ayan, tingnan na lang natin. Malay mo, magbago pa yung ihip ng hangin natin. Kasi hindi pa lumalabas yung pinaka-earnings niya. So okay pa rin naman yung MACD formation pero may konting weakness nga po yung itsura. Okay? So next, Double Dragon. So may follow-up yung galaw natin sa kanya kahapon. Ito pala yung big channel niya. No? Ano ba yung drawing sa kanya nung isang araw. Ayan, so nag-breakout siya sa trend niya. Laki ng trend niya, no? Ito, nakailang beses din siya. Subukan nga nating bilangin. Mula dito na lang. One, kung nasundan mo yung trend niya, no? One, tatlo, no? Tatlong cycle siya. O pwede dito. O sige, dito. Two, ayan. Pang-apat na pala. Pang-apat na tong breakout na to kasi nag-peak din siya dito. Tapos nag-peak ulit. So pang-apat na yung galawan niya. Okay, so very good. Malakas si Double Dragon. Support 9 peso and then next na resistance is dito 9.9 which is malapit pero yan kasi yung pinapakita niya na pinaka next na support level. Okay? So medyo bullish po si Double Dragon natin. Ano ba yung catalyst natin dito? Nakalimutan ko na. Pinag-usapan annual earnings. Okay. Maganda rin naman siya 23.25%. Ayan. So bantay na lang po doon sa mga meron sa kanya. 10 pesos ang next na usapan natin. Medyo malakas yung SIPA. 5.77% and then net foreign sale tayo ng 5.09 million. Next, Converge. Okay, so gumaganda yung yung chart ni Converge natin. Ganun pa rin naman yung drawing natin. Meron tayo ditong nagko-conso. Ayan. Pag ganito yung conso niya eh. So ang tanong na lang, breakout ba sa sa consolidation natin na to? Kasi para siyang nagiging tight yung niya eh, yung galawan niya, di ba? So maganda makita mag-breakout siya dito. Ayan. So nandito pa rin naman kung ano yung usapan natin kapon. Lumalaban si Converge. Plus, medyo maganda naman kahit pa paano, yung mga lumalabas po na catalyst. So earning-wise, okay siya. 2.38% up si Converge. Meron tayong konting foreigners, 9.68 million. So pag nag-breakout, ayun, maganda-ganda. Dito tayo sa 11.5 mag-uusap sa next na galawan niya. Kung matuloy yung breakout niya. And then, lastly, GMA7, ayan. So, kala ko, didiretso ng didiretso. Ang tagal din niya sa ang tagal din niya sa oversold condition. Wala, halos isang buwan din, na bumagsak yung price niya. So, nakabalik na siya o bumabalik na siya. Ito yung dividends niya. Okay, so halos bawi na halos break-even pa lang yung mga bumili sa kanya sa X-date. So anyway, bumabalik siya and then yung pinaka-catalyst nga po natin, dito na lang resistance. 8 kasi nga meron siyang gap. Ito yung gap natin eh. Okay, sa dividend date pala yung pinaka-gap natin sa kanya. So yan na lang po, bantayan nyo. And then at least, nagkaroon na siya ng support dito sa 6.3, medyo pabalik na yung galawan ng RSI. And ganun din po yung galawan ng ating MACD formation is nagre-recover si GMA7 natin. Medyo matamlay kasi yung galawan na overall picture niya ni GMA7 natin, pababa ng pababa yung prices naman niya. Ayan, hopefully makabalik na siya dito para hindi malugi yung mga bumili ng dividends para kay GMA7. Si ano kaya? Sino ba stock natin? Yung nag-recover na si Kep, no? Si Kep, bumalik na yung pabalik na siya. So, laki ng galaw niya, 20%. Si GMA7 is 5%. So, nagtatry pa lang siya bumalik dito sa 8. Okay? So, yun lang muna yung ating review for today. Wala akong analysis ng Philippine Stock Exchange. So, balik natin dito. Same lang naman po. Paano yung usapan natin? Kasi kulong kasi yung yung index natin.
Ayan o, medyo, ayan. Review natin na kalimutan ko. So medyo kulong siya, tapos yung RSI, di ba, nauntog sa 50. So medyo matamlay talaga. Tapos yung MACD, bukas pa rin naman siya. Bukas pa rin naman kasi kaso tingin mo yung itsura niya yung gustong bumaba pa rin. So parang tutuloy nga tayo dito sa sa 6,400 support. Okay. So para siguro ma-shake out na yung medyo bearish dito sa market. Pero parang ganun yung ano nyo, yung galaw natin. Hanggat walang catalyst, tapos may mga bangayan sa South China Sea, walang foreign buy dito sa market. Tingnan mo naman, walang net foreign buy, magsa-sideways si PSE. Pero maganda sa sideways na galawan ni PSE, hindi kay PSE, doon sa mga individual stocks natin na nagtitrending. Ayan. Kasi kung hindi naman babagsak to, hindi rin masyadong worried yung mga investors dito sa market. Kaya galawan ng mga small to medium caps na stocks naman. Okay? So, yun lang muna yung ating review for today. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito po sa channel natin. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Sali ka lang po dito. Yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.